Sinabi niya na ang katamaran ay isang resulta ng hindi makataong sistema ng kolonyalismo. Hey listeners, welcome to episode 2 of Histochat. This is the podcast where we uncover the truths behind the past, minus the boring stuff. Ako, si Kyra. At ako naman si Angge. And today, we're diving into a fascinating topic about the roots and realities of indolence in the Philippines. Pag-uusapan natin kung paano naapektuhan ng pre-colonial activity, misgovernance at foreign influence ang pagbabago ng ating lipunan mula sa masipag na kultura tungo sa tinatawag na indolence o indolensya. At para mas mapalalim ang ating discussion, we're thrilled to have a special guest with us today. Isang historia na dalubhasa sa kasaysayan ng Pilipinas. Please welcome Miss Jayan. Magandang araw sa inyong lahat. Salamat sa imbitasyon. Excited ako makipag-usap sa inyo tungkol sa mahalagang paksang ito. Miss Jayan, may nabasa kaming analogy about indolence kung saan i-imagine natin na ang Pilipinas ay isang pasyente na may chronic illness, which is, yun nga, the indolence itself. At isipin natin, ang mga incompetent doctors ay ang namamahala noong panahon ng kolonyalismo, kaya ng mga praile, opisyal at iba pang leader. Imbes na hanapin ang totoong sanhi ng sakit, sinisisi nila ang klima o likas na ugali ng mga Pilipino. Tama yun, kung tutuusin, ang indolence na sinasabi nila ay mas epekto ng maling pamamahala ng Kastila noon at hindi ng likas na ugali ng mga Pilipino. The Spanish colonizers often ignored the structural issues they created gaya ng overtaxation, forced labor, and exploitation. Pero teka, hindi naman tamad ang mga Pilipino noon, di ba? Bago dumating ang mga Kastila, napaka-aktibo ng ating mga ninuno. Actually, ayan din ang alam ko. Isang halimbawa lamang nito ay ang pagkilala sa mga mangangalakal mula Luzon dahil sa kanilang katapatan at malawak na kalakalan sa China, Siam at iba pang lugar. At huwag din nating kalimutan ang masaganang agrikultura noon. Ang ating mga ninuno ay bihasa sa irigasyon, pagtatanim ng bigas at umaani ng iba't ibang prutas. Bukod pa riyan, ang paggawa ng mga barko ay patunay ng kanilang talino at kasipagan. Sa madaling salita, thriving ang Pilipinas noon. So Jayan, what changed when the Spanish came? Nagulong sistemang to. Ang forced labor o poloy servisyo, mataas na buwis at mga monopolyo ang sumira sa sigla ng ekonomiya at ng tao. Unti-unti, nawala ang interes ng mga Pilipino sa paggawa dahil sa kawalan ng mga benepisyo at incentives. So, hindi likas na tamad ang mga Pilipino. Nag-ugat ang problema sa mga maling pulisiya ng mga Kastila. Exactly. Rizal himself wrote about this in his essay entitled The Indolence of the Filipinos. Sinabi niya na ang katamaran ay isang resulta ng hindi makataong sistema ng kolonyalismo. Napilitan ng mga tao na magpahinga o tumigil dahil wala silang nakikitang kapahipahinabang sa kanilang sipag. So, Jayan, would you say that this narrative of indolence was deliberately used to justify colonial rule? Absolutely. The Spanish portrayed Filipinos as lazy to rationalize their exploitation and justify their so-called civilizing mission. It was propaganda, plain and simple. Napakahalaga nga naman ang talakayan natin ngayon. Nalaman natin na hindi likas na tamad tayong mga Pilipino. Ang ating pre-colonial achievements ay patunay na masipag at malikhain ang ating mga ninuno noon pa man. Tama yun. Ang indolence na binansag nila sa atin ay hindi ugali, kundi produkto ng mga sistematikong problema. Hanggang ngayon, dapat tayong mag-ingat sa mga ganitong stereotypes. Salamat, Jayan, sa pagbabahagi ng iyong kaalaman. Marami kaming natutunan sa diskusyon na ito. Salamat din. It's been a pleasure. Sana'y maging inspirasyon ang diskusyong ito para mas lalo pa nating mahalin at unawain ang ating kasaysayan. That wraps up today's episode. If you enjoy it, don't forget to like, share, and subscribe. At muli, ako ang inyong natatanging host, Miss Angge. And ako naman si Kyra. Hanggang sa muli mga ka-Histochat. Paalam!